Umakyat na ako sa taas upang makapaghilamos na ako at magpalit sa aking pantulog. Akmang matutulog na sana ako nang may kumatok sa pinto ng kwarto namin. Si Blake yun, pero anong kailangan niya? Binuksan ko ang pinto ng kwarto at agad na umalingawsaw ang amoy ng alak na nanuot sa kanyang sa pinaghalong pabango niya. Mistiso si Blake kaya namumula siya ngayon marahil dahil sa kalasingan at ano na namang rason para magpakalunod siya sa alak. Nag-away kaya sila ni Denise. Blake, anong kailangan mo? Gabi na at hindi ka pa natutulog. Ani ko sa kanya. Tinitigan niya lang ako ng malalim bago nagsalita sa seryosong boses. Hindi siya nauutal pero mabagal ang tinig niya. Alam mo, kasalanan mo lahat ng ito. Hindi ko alam kung galit siya o ano, pero nakaturo ang kanyang daliri sa akin. Teka nga, ano na naman bang ginawa ko ha? Nananahimik ako rito. Patulog na dapat. Tapos may kasalanan ako bigla mula sa kanya. Ang galing naman. Hanip, gabi-gabi na lang ay may issue ako dahil sa kanya. Teka, ano bang pinagsasabi mo ha? Lasing ka ba, Blake, son? Mabuti pa bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Ano ba yan? Kung hindi akong lasing, siya naman ngayon. Akmang tatalikod ako nang hilain niya ang aking kamay. Parang bumagal ang oras nang hawakan niya ang aking ulo at maglapat ang aming mga labi. Maikling sandali lang yun, ngunit para akong kinukuryente ng sobra. Teka lang, sobra ka na, Blake, sana. Bitawan mo nga ako. Confused. Alisa Magkalas. Kung anumang mahika ang ginawa ni Blake son, yun din ang dahilan kung bakit hindi na naman ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasalanan niya ito. Hindi lisensya na lasing siya para halikan niya ako. Hindi ako mumurahing babae baka nakakalimutan niya na malapit na kaming maghiwalay. And all of this doing makes me confused as hell. Nagising ako ng maaga kahit na masakit ang ulo ko dahil sa kawalan ko ng tulog. Balak ko nga na wag munang pumasok sa trabaho ko. I'll just inform Giselle later. Hindi rin ako makapagtrabaho na may pumipitig na sentido sa aking ulo. I remember how he kissed me passionately that night. Sa pangalawang pagkakataon ay natikman ko ang labi ng lalaking minamahal ko. At mahal ko, gusto ko na ngang sabunutan ang sarili ko dahil kahit anong deny ko sa sarili ko ay hindi may pagkakaila na nagustuhan ko ang nangyari sa iyo kagabi. Binura ko na muna ang lahat ng yun sa isip ko. For the sake of peace of mind, stop thinking Blake there, Alisa. Please lang. Kinuha ko na ang dapat sa rep at nagluto na ako ng almusal. I even preferred a bento box para sa lunch ng anak ko. I'm not confident kung makakasalo ko ang anak ko mamaya. Daig ko pa kasi ang may hangover sa sakit ng ulo ko. Nang dahil sa puyat, even my eyes are sore. Bumaba ang mag-ama ko. Kahit papano ay humupo ng inis ko nung buhat na ni Blake ang anak namin pababa. Mukhang pinaliguan na niya ang bata at all set na rin ang lahat. Sakto at tapos na ako makapagluto ngayon. Good morning po, Mama. Bati sa akin ang anak kong gwapong-gwapo. Mabuti naman at ayos na ang mood ng anak ko. Mukhang may hangover pa yung isa dyan. Yung magnanakaw ng halik. Good morning, anak. Halika na. Halika na. Kayong dalawa at nakahanda na ang almusal. Kinuha ko ng isang box ng fresh milk at inilagay sa baso sabay bigay sa anak ko. Nagkunwari naman ako na ayos lang kami ni Blake. I even offered him a cup of coffee. Blake para sa hangover niya. Yes, please. Sabi naman niya. Tumango ako at saka na siya pinagtimpla ko na ng kape. Dad, okay lang po ba kayo? You look sleepy pa po, tanong ng anak ko sa daddy niya habang kumakain na kami. Mukhang napansin na ng anak ko na matamlay ang daddy niya. Siyempre, lasinggero But I can't help but to notice how attractive he is. Blake's son even on this kind of state. Kahit may hangover ay hindi siya dugyot tingnan. Guwapo pa rin siya at kahit anong panahon timeless sabi nga ng iba. I drank too much last night. Kiddo, I am sorry if I couldn't make it through yesterday. Bawi na lang ako sabi ni Blake son sa anak namin. My son just smiled warmly. Okay lang po, Dad, wala pong problema. Lumaki na may pag-iintindi ang anak ko. Ako na ang maghatid sa'yo, son. I will drive you to school. So hurry up and eat. Si Blake. Totoo po? Tanong, thank you, Dad. At saka, Okay lang naman po yung kagabi, nandito naman po si Ninong Sak. Ang dami nga po niyang pasalubong Kwento ng bata sa kanya.
Nakita ko na naman kung paano na parang nilukot ng papel ang nangyari sa itsura ng si Blake. Sanang marinig niya ang pangalan ni Zack. Bakit nga ba napakasama ng pagtanggap niya ron sa tao? Zack is a kind and more honorable man than him, kaya siguro mainit ang dugo ni Blake kay Zack ay dahil sa nature ni Blake na napaka-competitive. Ayaw laging magpatalo niyan. Magana naman ako kumain ng anak ko. Sinuway ko na naman ito. At baka mabulunan siya. Saktong 7 ay umalis na sila sa bahay habang ako ay naisipan ko ng tawagan si Giselle. Ganun po ba, ma'am? Sige po, I will take care the matters dito sa cafe. Have a rest and a good day. Si Giselle, we ended the conversation at agad na akong asikaso rito sa kusina. I cleaned the dishes para kung mahiga muna ako ay wala nang dumi rito. About the last night, para namang tumalon sa gulat ang puso ko nang bigla na lamang na nagsalita si Blakeson sa likod ko. Muntik akong atakihin sa lalaking ito. Bakit ka ba bigla-bigla lang nanggugulat ha? Inis kong sabi sa kanya. At nakuha niya pala talagang matawa ha. Wait, tumatawa siya. Parang bigla akong na-mesmerize ng konti. Didn't saw that coming. You are thinking too deep that you didn't felt my presence. Napaka naman niya kung alam mo lang, Blakeson, ikaw ang dahilan kung bakit nga ba napakalalim ng iniisip ko ngayon. Wala nang iba pa. Siyempre, ang alam ko, ako lang ang mag-isa rito. Tapos bigla ka na naman na magsalita. Heis, doon ka na nga at may ginagawa pa ako. Iwan ko kung saan ko hinugot yun. Dati kasi, ngatog ang tuhod ko sa presensya niya. Marahil ay dahil hindi na ako takot sa kanya. Hindi na ako takot mawalan kasi noon din, endgame na namin. Nakakatawang isipin na kahit papano ay kaya kong nang i-absorb yung katotohanan. At bakit nandito ka pa pala? Hindi ba at may trabaho ka ngayon? Tanong ko at mas magandang sabihin na usisa ko sa kanya. I have free schedule this morning. Mamayang gabi pa ang dinner meeting ko. So I can make it still for Blaze but no Zack allowed in this house. Alisa, sana nagkakaintindihan tayo at this point. I don't want that guy in my own house. What is with this attitude, Blakeson? Ha? Ano naman bang problema mo sa tao kung dumadalaw man siya rito? Dati naman siyang napapadalaw rito eh. Minsan kasama pa si Marcel. Mabait siyang tao. At huwag mo nang tangkain na lagyan ng mali siya yung pagkakaibigan namin. Blakeson Ferrer. Alisa still insisted about that guy pero inuulit ko ulit na bawal ang lalaki na yun sa bahay ko. She just agreed with it kaya nakahinga na ako ng maluwag. I don't understand myself anymore. Bakit nga ba nagngingit-ngit ako kapag iniisip na aapak yung gago na yun sa bahay ko para may maagaw siya sa akin? That's no fuck up but I can't get any better idea why I'm falling to make it normal than usual. About the last night, I just want to apologize. I am drunk that time. She interrupted me. Kalimutan na natin yung Blake. Wala nang kaso sa akin yun. She's still washing the dishes. Ako naman ay hindi mapakali sa inis. How could she easily said it? Ako nga ang gulong-gulo sa halik niya. Nothing has changed. She's still the Alisa that I know. Oo nga, at parang inaayusan na siya but she is still Alisa. Kaya nga hindi ko maunawaan kung bakit ako nagkakaganito. Why? I am being so confused na parang lumutang ang diwa ko kagabi nang mahalikan ko siya. I don't want to accept what I am concluding right now because it is not good. I can let myself to fall that way. What will be our lunch later? Tanong ko sa kanya. Well, she's still busy wiping the plates with a clean tissue. Shit, Blake. What the fuck are you doing, man? Why are you trying to create a conversation with her? Nababaliw na ba talaga ako? Mukhang nagulat naman siya sa tanong ko and she slowly faced me with shakes evident on her face. Why does she suddenly become angelic on my eyes? Parang naguglow siya sa paningin ko and there is a sudden beating on my heart. It felt good. What the dito ka kakain? Takang tanong niya. Don't worry, Alisa. I am as confused as you. Yeah, bawal na ba akong kumain dito? I asked na iling niya ng... She said, of course no. Magluluto siguro ako ng beef steak. May marinate na ako kanina kaya iluluto na lang ng maigi. Okay lang ba sa'yo, Ron? I absent-mindedly nodded. The time when it is still hard to accept her and our son. I am loathing her way of cooking. Alam ko na,
Masarap ang luto niya but I am showing to her acting like her cooking are way too bad. Well, Denise is bad of cooking. Hindi mo mapapahawak ng sandok yun and she will mess up the whole kitchen. Alisa is different and so Denise, pero bakit ako naguguluhan ng ganito? Conversational, Blake San Ferrer. I am sitting on the dining area of our house. Alisa is still cooking for our lunch. The aroma of the sizzling beef filled my nostrils. She never failed to amaze me from her way of cooking. She's humming an unfamiliar song. At ako naman ay magnanakaw ng titig sa kanya. I am not like this. Never been so fanatic on looking at her. I always felt hatred toward this woman without knowing its source. Tama bang saluhin at akuin niyang lahat ng kasalanan? Out of nowhere, I asked her an unfamiliar question. Hindi ka ba nagagalit sa akin? All this time of what I always do towards you? Tanong ko habang nakatitig sa likod ng katawan niya. She stopped her track when I asked her that questions. She looked so stiff based on her posture. Hinarap niya ako pero may ngiti ang labi niya. An opposite of what I expected. O naman, nagagalit ako sa iyo ng sobra. May panahon akong pwede lang kitang sakalin. Ginawa ko na ano. Hindi naman ako santa. Hindi ko alam but instead of being offended, ay natawa na lang kami ng pareho. Bakit ka pa rin kumakapit kung alam mo naman? I asked, not minding if I am being insensitive or sounds that way. She faced me again. Alam mo kasi, Blake, hindi ko naranasan na magkaroon ng ama. Single parent lang ang mama ko. At isa sa mga pangarap ko ay magkaroon ng kumpletong pamilya. Sino ba naman ang ayaw bumuo ng pamilya kasama yung taong mahal niya, hindi ba? So, she really loves me. I don't know, but I felt proud knowing that she loves me. Something that unknowingly makes me happy. So fuck that suck. He lost the battle without starting and making a fight. And about their questions, kung sinong babae ba ang ayaw bumuo ng pamilya, it is Denise. She hates the idea of having a child and a family yet. Magkaiba silang dalawa ni Alisa. Pero bakit nakakaramdam ako ng ganito? Am I dumb? And Alisa doesn't have father. Yun din pala ang dahilan kung bakit yung lolo niyang kapitan ang gustong magkaroon ng ama ang apo niya. He doesn't want to feel the same destiny, his daughter to her granddaughter. At habang lumalalim ang usapan namin, ay hindi ko maiwasan na mas makilala pa siya. She's a smart woman. I never thought na magiging ganito kasaya siya kausap ko. Kain na tayo. Inilapag na niya ang kanin at mainit-init na ulam sa lamesa. She also prepared lemon juice. Sa unang subo ko pa lang sa aking kutsara ay hindi ko maiwasan na mamangha sa sarap ng luto niya. The beef is tender and flavorful and hindi rin siya palpak kung magsaing ng kanin. She's pretty. Alisa is beautiful. Kind, patient, and very wife material woman. Kung magkakahiwalay na nga ang landas namin, she will be sown by lots of men out there. Isa na sa kanila yung sack na yun. And just that idea is making me mad. Hindi ko man kilalanin ang nadarama ko na ito. Hindi nagsisinungaling ang puso ko. Am I fuck up again? Unti-unti na ba akong nahuhulog? Am I jealous? Umiling ako sa loob-loob ng isip ko. I need to get rid this feeling. Nag-away lang kami ni Denise pero siya lang ang pangarap ko. While we are on the middle of silently eating our lunch, I asked her again out of nowhere, bakit may mga babae na ayaw munang mag-asawa kahit mahal naman nila ang lalaki? Bakit kaya nilang gawin yun dahil sa pangarap? Hindi ako makapaniwala na itanong ko ito sa kanya. Maybe I don't have lots of girls friends and I want to hear a point of view from another woman. She smiled. Si Denise yan ano? She can catch it faster than I thought. I nodded and she answered, alam mo kasi Blake, iba-iba kaming mga babae. May mga babae na gusto agad ng pamilya. May mga babae na career woman. May mga babae na simple lang. At may mga babae na mataas pa ang pangarap nila at hindi pa kaya mag-settle agad. Tulad ng pagkakaiba ng mga pangalan namin, iba-iba rin ang kaming mga babae. I see, ang nasabi ko na lamang. Ang payo ko na lang ha, kung mahal mo, kayanin mo maghintay, pero kung hindi na, puso mo na yung kusang susuko. Time will come, parang sign na yun, na dadating yung oras na alam mo nang hands down ka na, just like her. She's choosing to give me up. She's
way too exhausted with her own battle. Sinusukuan niya na ako at sa diyang yun ay nasasaktan ako. Just imagining Alisa and Blaze away from my life, it felt miserable. Why choosing giving up? Tanong ko naman. Pero hindi ko ito tanong tungkol kay Denise. This is a question secretly for her, Alisa. Kailangan mo nang mag-give up kasi hindi mo na kaya. Hindi naman kasi lahat ng laban ay ipapanalo. It doesn't work always that way. May rason kung bakit nadadapa tayo. Ako ay kung bibitawan na kita, sasaya ka na on the other hand. Kung kakapit ako, mahirapan ka. Ako at yung bata, no offense, she is so deaf. And her words hit me more deeply. So she will hand me over. Bakit ako nasasaktan ng ganito? Why does imaging her leaving me inflicted pain on me? Bakit ako nasasaktan ng ganito? None-taken, nauutal pa ako at pinagpatuloy ang pagkain ko kahit nawala na ako ng gana. At saka pala Blake, pagkuha niya ng atensyon ko. Birthday niyo ng dalawa ni Blaze sa susunod na linggo. Pwede mo bang ibalato yun sa anak natin? Kahit last na yun, parang naninikip ang dibdib ko nang sinabi ni Alisa na huli na yun. Ako ang bahala, I keep my words, Alisa. Mukhang nakahinga na siya ng maluwag at saka ngumiti na napanganga sa akin. Bakit ngayon ako lang napapansin ang kagandahan niya? Alisa Magkalas, hindi masusukat ang saya na nadarama ko ngayon. Well, kanina ay inis na inis ako sa kanya, ay napalitan ng hindi maipaliwanag na ligaya. Yung tipong bumalik ako sa pagkadalaga at kausap ko yung lalaking crush ko mula nung umpisa. Kung tutuusin ay ito yung unang pagkakataon na nakausap ko siya ng matino. Dati kasi kung hindi kami mag-away, hindi nagkikibuan o kaya naman ay laging mainit ang ulo niya sa akin. Kaya nang magkaroon kami ng normal conversation ay malaking achievement na sa akin yun. Pero nang magbukas siya ng topic at tungkol kay Denise, ay yun na at sa kanilang relasyon. Ang panandali ang saya ay napalitan na naman ng pait. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi na ako nasanay pa. Denise is the bloodline of his life. Hangal na lang ako kung isipin ko pa na kumakapit pa. Kaya sobrang proud ako rin sa sarili ko na kaya ko nang pag-usapan ang hiwalayan namin at magkunwaring hindi pa nasasaktan. When the truth is I am in the pain, more than in pain actually. Matapos ng lunch namin ay umalis na si Blake. Papunta ata siya sa gym para mag-ehersisyo. Ako naman ay nakatulog na naman, masakit pa kasi ang ulo ko. Before 3 ay nagising ako. Agad naman ako nag-ayos at plano ko nang maghintay. Sa labasan ng mga estudyante ngayon, I arrive in front of the school mga eksaktong before 5. Marami na rin naghihintay na mga yaya ron. Siyempre, dahil high school na school, ito karamihan ay mayayamang mga estudyante ang nag-aaral dito at hatid sundo ang mga bata ng mga yaya nila. May mga nakaklose din akong mga yaya noon dito na pagkamalan pa nga akong yaya dati. Kasi nga, hindi naman ako pala ayos. Panatik ko ng bahala na kung anong maging tsura ko. Ang ikinagulat ko lang ay nandito rin pala si Sak. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga yaya rito. Nako ha, bagay na bagay yung mag-asawa na yun eh. Ay aling Marites, sure ako na maganda at gwapo ang anak ng dalawa na yan. Binalingan ko naman si Sak. Nangising-ngisi sa akin, bakit ka nandito uy? Tanong ko sa kanya, bawal na ba kayong mamiss? Nakakaloko ang tanong ng lalaki na ito. I admit naman na kinikilig akong slight. Pabiro ko naman na sinabing oo, bawal na bawal. Saktong bumaling kami ng patakbong lumapit sa akin o sa amin ang bata. Mama, hi Ninong Sak. Buti po nandito kayo, bibo na sabi ng anak ko. Agad ko namang pinunasan ang pawis ng anak ko. Anak, huwag kang masyadong magtatatakbo ha, at baka madapa ka. Suway ko bilang ina. Opo mama, sabi naman ng anak ko, sabay first bumps sa ninong niya. Lalabas ko lang sana kayo ng mama mo, buddy. Okay lang ba yun? Si Sak, napaka-thoughtful talaga. At ang dami niyang time ha. Wala ka bang trabaho? Tanong ko sa kanya. Siyempre, mas priority ko kayo ha. Pilyo na sabi niya. Kinurot ko nga lang siya ng pinong-pino. Napakaswel talaga na Sak. Sumama na kami sa kanya. Siyempre, hiwalay kami ng sasakyan. Since may dala rin ako, nag-Jollibee kami kung saan bida ang saya. Medyo panatik din kami ng fast food na ito. Siyempre, love na love ng magninong ang chicken at spaghetti nila rito. Pagka-park namin sa labas ay pumasok na kami sa fast food restaurant. Ako na ang naghanap ng lamesa namin habang si Sak na ang pumila. Nakautingin siya as usual habang ako naman ay nailang sa mga titig ng mga
lalaki rito. May dumi ba ako sa mukha? Mama, uuwi po ba si Daddy ngayon? Tanong ng anak ko habang nilalagyan ko ng bimpo at polvo ang likod niya na nabasa ng pawis. He can't make it. May business ang ama mo pero babawi siya especially sa birthday mo. Hindi ba at pares kayo ng birthday? Tanong ko para i-lift yung mood ng bata. Talaga po,